Yung story niya kasi it's a very multi-generational. And then it's a story about love is each and every individual. And ang galing lang na minsan kahit pa ang naparealize sa akin ang pelikula to, there's love even in the absence of someone important in your life. So congratulations po kay Ate Mendoza, of course, Barbie. Kasi yung pinaka-hubad niya, pinaka-roman. Of course, to our Madam Chair, Sanson Rowan, Gonzalo, congratulations po for this film. Must watch. Ang sarap niya sa pakiramdam panoorin kasi I think stories like this, we take for granted sometimes, but after watching the film, parang sarap lang magkaroon ng ganitong simpleng storya, pero ang sarap sa pakiramdam. May pahiwatig about love kay Kath, mga kasembreros, si Alden Richards, kagaya po ng napakinggan niyo. Medyo mahina lang yung audio niya kasi maingay yung yung paligid, mga customers at that time. Nung umattend si Alden ng Until She Remembers ni na Barbie Forteza, Charo Santos, Boots Ansundrowa, and so on, mga kasembreros. Tapos sobrang mahal na mahal si Alden ng kanyang fans, no? Talagang nakaka-touch ito, mga kasembreros. And then pasabog bukas ni Alden, and then si Kath dito ay parang pumirma yata, no, ng isang kontrata. So yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong sinabi ni Ma'am, no, kay Alden, mga kasembreros, doon sa kanilang 15th anniversary gathering ng A-Team ni Alden, mga kasembreros. Grabe, no, parang alam niyo yung kinakasal na hindi lang sa ginhawa, hindi lang sa saya, hindi lang sa ligaya, kundi maging sa hirap, maging sa lungkot, mga kasembreros. So mahal na mahal talaga siya, no. Sabi ni Ma'am dito ay kahit na sa hirap na at saka lowest part ng kanilang ng buhay ni Alden, no, mga kasembreros, ay nandun sila para suportahan ang phenomenal box office cinema King. Sabi niya dito, basta sobrang love na love ka namin. So yun, sabi ng iba naman dito, hindi ka nag-iisa ate, no, andito tayo para kay box office King. So grabe, no, ganyan kita kamahal, Alden, kasi nung lowest point ng buhay ko sa iyo ako humugot ng lakas. Maraming salamat and I love you so much. So grabe, no, yung mga fans, diehard, mga iba kasi yung relationship na close, mga kasembreros, yung when you are entangled or parang yung personal life mo open din sa mga fans, mga kasembreros, and nagkakaroon kayo ng personal contacts, no, personal attachments, mga kasembreros, no, kesa dun sa may fans ka, tapos hinahangaan mo itong artista, nag-print ka ng posters and so on. Kapag may mga mall tours, kapag may mga premiere nights, andun ka. Kapag may mga events or concerts ang hinahangaan mo, andun ka. Pero iba kasi yung si Alden kasi nag-establish talaga siya ng relationship, no, sa kanyang mga fans, mga kasembreros. So kakaiba yung kanyang way or pamamaraan talaga ng pag-handle ng relationship, even if it is a fan and actor relationship lang, no. So ganoon, mga kasembreros, kaya sobrang nakaka-touch talaga itong and nafe-feel din ng mga fans niya, kung kaya yun din yung bumalik sa kanya, mga kasembreros, no, yung kanyang pagmamahal talaga, mga kasembreros, na pagmamahal ng fans kay Sir Alden. Tapos nakakatuwa to, papakinggan natin ito mamaya, mga kasembreros. Si Jayco Manangan TV, parang pinagpipilian niya dito yung mga artista. Tapos natapos siya kay Ma'am Catherine Bernardo, mga kasembreros. So in-interview niya dito si Migs Almendras, no, na isang GMA actor, mga kasembreros, na kung saan ay parang sabi ito si Heart o si, basta may mga pinagpipilian, mga kasembreros, si Heart or si Bea. Si Bea or si Catherine, parang ganun siya, mga kasos. Tapos si Catherine or si General Mercado and so on, mga kasembreros. So yan, mamaya papakinggan natin ito na sobrang lupit, no, kahit na parang pinagpilian niya nung huli ay si Nadine at saka si Catherine. Si Catherine pa rin yung kanyang pinili, no, si Kim Chiu, si Catherine pa rin, mga kasembreros. So kasi nga na-witness niya rin yung tagumpay at success ng Hello Love Goodbye at Hello Love Again, mga kasembreros.
So, parang pinakauna niya dito ay Carla Villana or Angel Locsin. Tapos, pinili niya Angel Locsin. Angel Locsin or Heart Evangelista. Heart Evangelista or Ann Curtis, Heart pa rin. Heart Evangelista or Marin Rivera, Heart pa rin mga kasunod sa pinili niya. Tapos, hindi daw magbago isip niya. Tapos, nung napakinggan niya yung pangalan ni Catherine Bernardo, nagbago yung isip niya mga kasambreros. So, yun, pinili si Catherine. So, Catherine or General Mercado, Catherine Bernardo pa rin yung pinili niya mga kasambreros. Tapos, yung next naman na, parang may sasabi pa siya dito na about kay Ma'am Catherine. Catherine or Kim Chu. Tapos, napapaisip din siya mga kasambreros. Kasi naka-work na daw si Ma'am Kim Chu. So, Catherine pa rin yung pinili niya mga kasambreros. So, tapos, Catherine Bernardo Bay Alonso. Catherine, si Julia Barreto. Tapos, pinili niya pa rin si Catherine. Catherine or si Maine Mendoza. Si Catherine pa rin yung pinili niya mga kasambreros. Catherine or Nadine. So, yung pinaka-last, mamaya pakinggan natin ito mga kasambreros. Grabe, no? Napapaisip siya pero sa huli pinipili niya pa rin si Ma'am Catherine mga kasambreros. Tapos, yung pasabog mamaya bukas mga kasambreros, no? Abangan natin ito. Yung stars na, ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang nag-first episode sila mga kasambreros ay may pangalawang episode na sila bukas, no? Tapos dito na yata nila papakilala yung isang award-winning actress na kukumpleto sa mga dance competitors mga kasambreros. So yun, baka si Ma'am Jasmine Curtis Smith talaga ito mga kasambreros. So abangan natin ito bukas, no? 7:15 PM after po ng Bubble Gang ni Nabitoy mga kasambreros. So magte-trending na naman ito at saka alam mo yon, hataw sa ratings na naman si Phenomenal Box Office King, si Marin Rivera, Coach J, Coach Raver, and the rest of the Stars on the Floor production team mga kasambreros. Tapos 19 hours ago yung Aldenatics Quezon, no, pinost din si Alden nung pagsuporta niya kaya Ma'am Barbie Forteza nung umattend siya ng Until She Remembers sa SM North Ed sa mga kasambreros. So tapos ang picture dito ni Alden na pinost din mismo ng Jimmy Sparkle Artist Center mga kasambreros. Gusto ko tong pinost ng The Mix Topic Celebrity Kath din. Tapos sa picture ni Alden at saka ni Ma'am Catherine mga kasambreros, no, na may flowers. Pero throwback lang itong kay Catherine din na picture na may bulaklak, may mga bulaklak mga kasambreros. Tapos ang cute ng ginawa ni dito ni Jason Starr. Inedit niya yung picture ng Kath din na naka-red, no, nakapula sila. Tapos parang kunwari hawak-hawak niya yung picture ng Kath din mga kasambreros. So si Jason Starr ay isang solid Catholic din ito mga kasambreros. So yun talagang nakakatuwa na pa rin siya, no, solid pa rin. Tapos ang ginawa naman ng isa dito, binigyan niya ng anak si Ma'am Catherine. Naka-wedding or nakapangkasal na outfit si Ma'am Catherine mga kasambreros. So Miss Catherine Bernardo with 2 kids. May dalawang anak na daw kunwari ang daming likes, so 219 likes mga kasambreros. So ito po ay edited mga kasambreros na pictures. So nililinaw ko lamang po, no, mga kasambreros. Tapos 8 hours ago, posted by Pilarda Munad Daisy, from Bulinggit of Cristala to Catherine and Juday and Ryan now. So parang na-recall lang niya, no, yung pictures ni Ma'am Catherine kasama sina Ryan and Juday mga kasambreros, or Judy Ann Santos. So nung maliit pa siya na si Bulinggit, tapos nung malaki na siya, no, ito yung time yata na dumalaw si Ma'am Catherine sa restaurant ni na Ma'am Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Tapos kahapon naman, Showbiz Entertainment, sabi ni Ma'am Catherine daw dito ay darating ang tamang tawa, tamang pagkakataon. Habang hinihintay mo yon, mas piliin mong mahalin at ayusin ang sarili mo. Medyo ko dito sa caption niya, or parang ni-quote niya kunwari, no,
baka pwedeng sa ano, yung sa interview niya sa ano, sa kay Tito Boy Abunda mga kasmas, but not exactly. Ito yung wordings na sinabi niya mga kasembreros. Tapos 11 hours ago, ang Showbiz Entertainment, no, nag-congratulate din sa award ni Ma'am Catherine sa BAFTA, no, bilang Philippines box office star mga kasembreros. So daming likes, so 531 likes or reactions mga kasembreros. So naisama ko na rin to nung nakaraan, pero na post kasi ng isang admin kung kaya sinasama natin mga kasembreros. Ito sabi ni Maluts Arevalo, iba naman ang style. Ito nga yung sa damit mga kasembreros, no. Taga Quezon ako pero di ako boto kay Mark Alcala para kay Catherine. Sabi ni Ma'am Maluts Arevalo, Milan Bilin. So parang napa-comment siya dun sa yun nga, ano, parang sasabi nila na magkapareho ng damit sina Catherine at saka si Mayor Mark Alcala mga kasembreros. So ito yung time na umattend si Lucena City Mayor ng parang awarding ceremony mga kasembreros. Catherine, stylist and personal shopper, ay first cousin ni Mayor, kaya same lang sila ng style mga kasembreros. So hindi ko lang din alam, no, kung kay Mama Justin Benitez kung bakit niya pinapareho ng style mga kasembreros kay pinsan niya yung mga ibang style ng damit niya Ma'am Catherine. Tapos ito 14 hours ago, no, Beautiful Artist Philippines, congratulations kay Ma'am Catherine. Sabi niya dito, nakakatuwa ang sinabi niya sa amin, more bashers and more blessings, sabi niya. Ito po ay sa PAFTA nga, no, na award ni Phenomenal Box Office Cinema Queen doon sa sa pagiging Philippines Box Office star sa Hello Love Again nila na trabaho. 6 hours ago, si Ren Padora, happy 15th Showbiz Anniversary kay Alden Richards. So parang ano pala to, no, late or post celebration ng 15th anniversary ng fans mga kasmas or A-team ni Alden sa kanya, no. Tapos post celebration na rin or late celebration ng kanyang birthday mga kasembreros. So dito masabi na pwede kang mag-celebrate ng birthday anytime, no. Ito ang nakakatawa kasi yung si Mayor Mark, parang nag-celebrate din siya ng birthday 2 days ago. Tapos yung setup niya, parang napansin ko lang, happy birthday Mark, Kuya B. Alcala. Tapos yung si Dr. Edwin Pureza, ay yung mga balloons, blue din po mga kasembreros, no, kagaya din kay Sir Alden. So sabi ko, parang nag-late celebration si Alden. Tapos yung si Mayor Mark Alcala din po ay nag-celebrate din po ng kanyang birthday. So yun po. Tapos wala, napansin ko lang na parang blue din yung kulay ng mga balloons mga kasus kay Alden at saka Mayor Mark Alcala. Tapos ito video ito mga kasembreros, no, ni Kath, naka-white siya. Tapos contract signing yata ito ng Zion Philippines. Tapos ang daming flowers mga kasembreros, no, para kay Phenomenal Box Office Cinema Queen. Pero ito po ay if I'm not mistaken 2024. Yeah, parang 2024 pa yata ito na contract signing nila mga kasembreros sa Zion Philippines nga, na kung saan ay dalawa yata sila dati nandito ni Daniel, pero si Ma'am Catherine pa rin yung mas pinili ng brand na Zion Philippines mga kasembreros. Tapos main item tayo mga kasembreros. Nagulat ako dito sa sinabi ni Sir Alden na yung isa mga natutunan daw niya dun sa movie ng Until She Remembers ni Ma'am Barbie, ni Ma'am Charo, Ma'am Butsan Sonroa, ay yung love, may love, no? Love is, even the person is absent, ay may love pa rin mga kasembreros. Na sabi niya, there's love even in the absence of someone important in your life. So di ba? Parang sasabi niya dito na nag-grow, no, individually mga kasembreros.
ang magpartner, no? Kung may separation, may space sila mga customers, which is parang yun yung nangyayari sa ano, no, sa Kath din, na meron silang meron silang space ngayon, hindi gaano nagkikita and so on mga customers, but still, no, alam natin nandun yung personal communication mga kasambreros. So tapos dito ay nag-congratulate siya kina Direk Irene mga kasambreros, no. Tapos si Direk Brillante Mendoza yata, no, isa sa mga dito. So it's a very multi-generation. It's a story about sabi niya dito ay ang galing na minsan kahit pa ang napila sa akin dito ay my love, no, there is love even in the absence of someone important in your life. So sabi ko, parang pahiwatig to kay Ma'am Catherine mga kasembreros na so kahit hindi sila nagkikita, kahit hindi sila physically close or present sa bawat isa, ay love can still exist, no? Parang yung gusto niyang sabihin mga kasembreros, which is definitely true, no? Parang yung asawa mo or parang yung jowa mo nag-abroad and so on mga kasembreros, long distance. Pero yun, sa kanila ay talagang private lang talaga mga kasembreros, no? At saka low-key lang ang Kath din. So hindi sila yung babalandra sa ganito sa ganyan. Pero in the meantime, ay secret at saka single muna sila mga kasembreros. But nandun yung thought, no? It's the thought that counts mga kasembreros, na sila po ay may personal agreement. So team panatag tayo. Tapos ito si ate, si Nashley Girl 21, ayan nagpa-picture, no, kay Alden mga kasembreros. So naka green din, no, si ate or si madam sa kanyang damit na parang kaparehan ng kay Sir Alden mga kasembreros. Tapos yan lang po sa Kath din. Sa Don Bell naman po ay kay Sir Donnie, no, nag-post siya sa kanyang Instagram story. So nag-yellow, umuulan pa ng snow doon sa Amerika habang si Sir Donnie ay nag-workout sa loob. Tapos binidyohan niya yung snow sa labas mga kasembreros. So grabe ang kapal ng snow doon, no? Yellow sa Amerika. So hindi pa pala siya nakakauwi mga kasembreros from Los Angeles, California. So talagang sinusulit pa niya ang kanyang bakasyon doon, no? Mga kasembreros and mga Kath fanatics. Alright, so yan lang actually sa ating Kath din at Don Bell items. Papakinggan natin tong mga videos na iba na hindi natin na-play kanina mga kasembreros, especially itong touching video. So, and then, ang salita ng Panginoon afterwards. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Ang gusto ko lang sabihin, hindi lang sa masasayang sandali kasama mo kami. Kahit sa pinakamahirap na part ng life mo, ready kami to support you always. Basta, love na love ka namin. Masaya man o mahirap, nandito lang kami para sa iyo palagi. Mahal naman kami. Alright. Love you all. Ito naman, alam mo po talaga makikita, Bembem, yung essence ng Carla Abellana or Angel Locsin? Angel Locsin. Angel Locsin or Heart Evangelist? Heart. Heart Evangelist or Ann Curtis? Heart. Heart Evangelist or Marian Rivera? Heart. Huwag mo na itanong dyan. Hindi na magbabago isip. Heart Evangelist or Catherine? Heart. Totoo. Ay, wait lang. Heart Sorry, or... ulit ito lang. Ayan. Heart Evangelist or Catherine Bernardo? Catherine. Catherine, ayan, nagbago. Catherine Bernardo or Jeneline Mercado? It's hot in here. Hindi ganun. Alam mo, only because feeling ko magka-age kami range. Catherine. Ayan, Catherine Bernardo or Kim Chu? Pakahirap naman ito. Naka-work ko na yung babaeng yun eh. Ayan, my love. Because naka-work ko na si Kim and I love Kimmy. Sobrang kalog. I wanna work with someone new. Catherine. Catherine Bernardo or Bea Alonzo? Catherine. Catherine Bernardo or Julia Barreto? Catherine. Catherine Bernardo or Maine Mendoza? You know what? For hosting si Maine, pero for acting, Catherine. So, Catherine. Catherine Bernardo or Nadine Lustre?
Alam mo, daya ng pagkakasunod-sunod mo, ah. Magaling ako magsunod-sunod. Catherine. Ayun na nga. So, Catherine Bernardo, why Catherine? I think, yung niya, yung skills niya as an actress is something to look forward to. Hello, love. I mean, I think that in itself, dun talaga ako na, like, I want to work with this actress one day. Movie, it can be a movie because Kim Chu, nakawork mo Yeah, Why not? so Diba, movie, kahit definitely separate. movie. Yeah. And of course, Madame Tussauds, meron daw siyang dun. Oo nga, achievement yun. Yeah, diba? Not everybody can do that. Oh my God. Diba? Sobrang the best ng ating Word of God mga kasembres. Ang title natin ay Hindi Permanente. Romans chapter 8 verse 18, For I, Apostle Paul speaking, consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So, napakaraming lessons mga kasembres na pwede nating makuha at ma-learn dito sa Romans chapter 8 verse 18 mga kasembreros. Unang-una, yung present natin na mga sufferings, yung mga problema, yung mga trials natin, yung mga challenges natin, yung problema natin sa finances, problema natin sa relationships, problema natin sa physical health, problema natin sa ating school, sa ating trabaho. So, hindi sila permanente. Okay? Naalala ko dati, no, yung times na tayo po ay nag-aaral nung first year high school ka. So, parang gusto ko na agad maging fourth year, no? Naiinggit ako dun sa may estudyante. Kung ikaw ay first year high school, naiinggit ka doon sa may fourth year high school na or grade 10 na mga kasembreros kasi nga gagraduate na sila, no? Tapos kung ikaw naman ay first year college, iniisip mo na parang gusto ko na maging fourth year college. So something like that. Parang minamadali natin ang buhay. Pero one thing na tumatak sa aking isipan, sabi ng teacher ko, hindi kayo forever na ganito. Kaya hindi kayo forever na ganyan kayo, estudyante kayo, nag-aaral kayo, pumapasok kayo sa school para mag-aral, para gumawa ng projects, para gumawa ng assignments, para mapasa ang tests, ng mga exams. So hindi kayo forever na ganun, which is definitely true, no? Ngayon lang tumatak sa akin talaga yung mga bagay sa buhay na in reality, ganun pala. So hindi pala madali ang buhay, no, maraming challenges, no, maraming mga problema, pero dumadaan lang sila. Okay, well, sasabihin natin may mga lifetime naman talaga ng mga sakit, no, karamdaman. For example, let's say sa akin, no, acid reflux na talagang maya't-maya trigger. So ganoon, no, may mga karamdaman yung iba sa kidney, yung iba nag-dialysis, no, which is nakakalungkot na sitwasyon natin. Pero ano lang yan, kumaga part lang ng ating buhay mga kasos. Lahat ng dito sa mundong ito, lahat po ay hindi permanente. Okay? Fleeting lang mga kasos. Temporary lang po ang lahat-lahat dito. Kahit sabihin mo pa na nagpundar ka ng mamahaling sasakyan, mamahaling malaking bahay, no mansyon na bahay, kahit sabihin mo na 100 hectares yung lupa mo, napakaganda ng iyong mga damit, ng iyong mga ginagamit sa bahay, and so on. So lahat po ito ay hindi permanente. Kaya parati po nating tatandaan na temporary lamang lahat-lahat. Kahit na sabihin mong ginto, kahit sabihin mong silver or pilak yung ating mga gamit sa bahay, yung kutsara mo silver, yung iyong tinidor ay ginto, no? So lahat po ito ay kasi lahat naman tayo dito sa mundong ito ay mapapawi, no? Lahat po ay mawawala mga kasi lahat po tayo mamamatay. So pero habang tayo po dito nabubuhay sa mundong ito, yung ating mga sufferings, yung ating mga yung ating mga trials, no, ay i-consider natin na walang-wala ito, no, kumpara sa glory, sa kadakilaan, sa kapayapaan, sa pag-ibig, sa joy, sa kagalakan, eternal na po yung atin pong may experience doon sa langit. So ito yung sasabi ni Apostol Pablo na kung dumadanas man kayo, kung mananampalataya tayo ni Kristo, sumusunod tayo sa kanyang kalooban, pero nakaka-experience pa rin tayo ng mga sufferings, ng mga problema sa buhay, ng mga challenges, normal lang po yun. Okay? Pero sasabi niya dito na may assurance na meron siyang pag-asa, meron siyang sinasabi na kung ikukumpara natin ito, walang-wala ito yung ating mga paghihirap sa mundong ito, kumpara natin sa ating may experience sa kabilang buhay, sa langit mga kasos, kasi nandun wala ng sakit, wala ng iyak, wala ng pighati, wala ng challenge mga kasembreros. Sa mundong ito, normal lang ito kasi kapag hindi tayo nakaka-experience ng problema, ay hindi tayo normal na tao. Okay? Siguro may diferensya na lang sa isip ang mga hindi nakaka-experience ng problema.
So hindi nakaka-experience ng kumapa ng challenge mga kasembreros. So parati nating isipin na maraming reasons, no? Sabi ni Sir Alden, tulad nung sa COVID-19 ay sometimes ipaparealize sa atin ng Panginoon na hindi natin kontrolado ang buhay. Hindi natin kontrolado lahat ng bagay, kundi ang Diyos lamang. That is why we trust God more than we trust other people. Actually, hindi dapat natin na pagtiwalaan ng tao. You know, we love them, we love our family, we love our friends, and so on. Pero hindi ang tiwala, ang full trust, ang complete and whole trust mga kasambero sa tiwala ay dapat ibinibigay natin sa Diyos na ating ultimate creator mga kasembreros. So sabi nito, yung present natin na moment, ano yan siya, hindi yan permanente. So dadaan lang yan. So kung kaya ang problema ay dinadaanan lamang, no? Hindi siya tinatambayan or tinitirhan mga kasembreros. This verse from the Bible encourages us to reflect on our own trials or on our trials and hardships in relation to the future blessings that await us. It brings about a profound shift in perspective, urging us to consider that no matter how difficult our present circumstances may be, they pale in comparison to the eternal glory that God promises us. So pagtiwalaan natin lalo, no, yung or mas higit nating pagtitiwalaan yung pangako ng Panginoon sa atin na kumapa kapag tayo po ay nasa kabilang buhay, no? At saka dito sa mundong ito, may experience at kaya naman nating maranasan mga kasembreros yung yung glory, yung pagpapala, yung presence ng Panginoon sa mundong ito kapag tayo po ay may personal relationship sa Kanya, kapag tayo po ay may personal na connection sa Panginoon mga kasembreros. So doon lang tayo kung napapanatag kapag nasa presensya niya tayo, kapag tayo po ay nananalangin, kapag tayo po ay nagtitiwala sa Kanya all the time, no? Mga kasembreros, kasi tayo po yung ating sarili, ako, no, hindi perpekto, no, ikaw, ako, hindi tayo perpekto, pero ang Diyos po natin ay perpekto. So there is that promise, no, na eternal promise mga kasembreros, na tayo po ay mararanasan natin yung lahat, parang ano lang yan parang sabi mo, ang ganda ng, pupunta ka sa Australia for example, pupunta ka sa gantong lugar, makita mo sobrang ganda, pero kapag ikumpara niyan sa ganda ng heaven, ay namumutla na siya, no, parang nagiging syempre, no, napakaganda ng heaven mga kasos, incomparable ang lugar na ito. Kung ikukumpara lang natin siya dito sa mundong ito, yung mga tanawin sa mundong ito, yes, maganda ang creation ng Panginoon, and we give glory to God mga kasembres. We glorify God because we see His creations, because we see and witness His marvelous and wonderful creations. Pero kung ikukumpara ito sa view, sa ganda ng langit, ay walang-wala ito mga kasembreros. This verse speaks to the importance of faith and perseverance in the face of suffering, reminding us that our current struggles are only temporary. So kagaya na mention natin, when viewed through the lens of the greater glory that lies ahead. So kailangan kumpara natin mga kasus, no, kahit ako, no, talagang parati ako may nararamdaman, no, iba yung epekto ng acid reflux or GERD sa akin mga kasembreros. So by the way, for the awareness of everyone, ay yung GERD po or acid reflux ay nakukuha ito sa lifestyle. Kasi ako dati sa Maynila, yung almusal ko po ay alas 12 ng tanghali. Almusal yan ha. Minsan 1:00, minsan 11:00 ng umaga. So hindi po yun healthy na lifestyle, yung nagsiskip tayo ng breakfast. So pwede ka matrigger dyan ulcer, pwede matrigger dyan acid reflux or GERD nga, no, kagaya ng experience ko mga kaso. Wala akong bisyo, hindi ako uminom ng alak, hindi ako naninigarilyo. So yun lang talaga yung lifestyle mga kaso. Tapos pala kape ako, no, 3-in-1, talagang dose-dosena yung aking 3-in-1 dati na kape mga kasembreros. No, sorry to say yung mga 3-in-1 lovers. Kapag wala pong laman ng tiyan natin, huwag po tayong mag-inom ng 3-in-1 kasi kung hindi ka magkakasakit ngayon, maybe pag years mo siyang gagawin. Kasi ako dati talagang siguro mga 3 years, 4 years akong gumagawa nun mga kasembreros, na talagang pag sumisweldo ako ay may bili ako ng dose-dosena talaga yan, ng 3-in-1 mga kasos, yung coffee ko black, no? Talagang yun yung binibili ko tuwing sahod. So tapos yung aking lifestyle ayun nga, no, nag-skip ako ng breakfast. So it's not a healthy lifestyle talaga. Kung kaya ako sa inyo ay wag niyo po akong gayahin mga kasembreros sa lifestyle ko na nag-skip ng breakfast, no, 1:00, 12:00, 11:00 ng umaga. Anak po, hindi talaga siya advisable. So yun din, no, yung mga
yung nakita ko sa iba, yung Cobra, yung Sting energy drinks, tapos yun ang iniinom niya sa umaga, tapos sinasamahan na ng Skyflakes, no? Pag taon mo yung ginagawa, masisira ang iyong kidney at ang iyong urinary tract, mga kasembreros. So hindi rin yun maganda, no? Ito pa yung sinasabi ko kasi mahirap magkasakit, mga kasembreros, kasi na-experience ko talaga, mahirap po talaga kapag may iniinda kang karamdaman, magastos, no? Talagang ako tawag dito, parang tawag dito, napagod na ako sa kakabalik sa mga doktor, mga kasembreros, kung kaya bumibili nila ako ng mga tawag dito, ng mga herbal medicine, no, sa TikTok, mga kasembreros, na may kagaya ko rin na may GERD or acid reflux. So kung kaya ako sa inyo, iwasan nyo na talaga ang magpagutom, no? So going back, this verse serves as a source of comfort and hope as we navigate through life's challenges and tribulations in our lives. No, it prompts us to focus on the bigger picture and trust in God's plan for us, knowing that the suffering we endure now is insignificant when measured against the boundless joy and fulfillment that await us in the future. So it encourages us to maintain faith and resilience, knowing that we are destined for a greater purpose beyond our current trials. So we take heart and remember that the struggles of today are nothing compared to the glory that is yet to be revealed to us. So parati nating patatagin lang ang foundation natin, ang pananampalataya natin sa Panginoon, mga kasembreros. Kasi kapag lumalakas ang ating pananampalataya, no, kagaya ko, talagang nilalakasan ko lang ang loob ko, no, na every time umatake, no, yung aking GERD, mga kasasaya. Kasi dati talagang nung sa Maynila, nung first time ko na first few days ko na experience, talagang 4 na gabi na hindi ako nakatulog talaga. Wala talaga akong tulog. As in, isip ko na makocomatose, may stroke na ba ako nito, kasi yung diwa ko gising pero yung mata ko nakapikit pero konting kiwot lang, nako. So grabe, anxiety, no, anxiety at saka GERD, no, connected po yan sila. Kapag may GERD ka, may acid reflux ka po, ay connected po yan, nagkakaroon ka ng anxiety, hindi ka mapakali, hindi ka makatulog, and so on, mga kasembreros. Pero ngayon, sa awa ng Panginoon, matagal na ako naka-recover sa anxiety, no? Sa awa ng Panginoon, nakakatulog ng maayos. Yun lang talaga umaatake, at kahit ngayon, no, talagang sumasakit ang aking dibdib, mga kasembreros. Pero yun na, talagang we still trust, no? The more we experience pain, the more we experience struggles, no, the more that we trust our living and powerful God. Alright? So kung kaisipin natin parati na temporary lamang ang lahat ng ito, hindi permanente yung lahat ng bagay sa mundong ito, mga kasembreros. Sinabi sa ating Word of God, nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, no, always, mga kasembreros, at saka pag-asa, no, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the companionship of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.